Another day, another blessing na naman. Guys, andito pa rin kami ngayon sa Tanawan City, Batangas, mga kakugi. Ayan, hanap kami ng kung saan kami pwede mag-breakfast. Kain kami ng Lumi ng Batangas. Siyempre, kasama pa rin natin ang Team Kakugi. Unahin, Tetboy. Good morning mga kakugi. Dito kami sa Tanawan, Batangas ngayon. Tapos hanap kami ng pagkain. Lome Rodel Blanquiro. Sir Tepen. Good. Lumi ng Batangas. Yan guys. Mamaya kung matuloy kami guys, may ipa-farm visit tayo. Kung matuloy kami, so, sabayanan nyo mga kakugi. Lumi House. Andito kami sa isang Lumi House dito sa Tanawan City, Batangas. Malapit lang to sa stayhan namin mga kakugi. So yan, dito kami. Si Antit nga hapit na maupaw. Nahitaas naghilam usanan. Yan may magmumay kwarta mga kakugi, pero laban lang, may laglawas, okay na kayo. Yan na kami mumuhok, bet. Nakatog asal ako ito, mong hilang usanan. Kaya Luder, Fronted, Titboy, pagkakunsihan. ayos. Fronted, Titboy, pagkakunsihan. Pon. Guys, ito yung Lumi dito sa Batangas, mga kakugi. Grabe. Pero isang order lang yan ni Rodel. Para kay Rodel yan. Kay Rodel lang yan. Kaya na kita pala doon. Grabe. Titboy. Kain tayo mga kakugi, may beloved kakugi. Midja lang Titboy. Pagmumusin. Karong umaabot eleksyon, si Titboy madagan o pagkakunsihan. Kano? Asaman. Ano sa platforma? Karong ang akong main goal ang youth because the youth is the future. Sunod. Doon ako pamayot. Kailang pamayot niya, makapatukod o Apartment. Maka-down o Malinood man sa Ranger. Lumi ng Batangas. Guys, pag pupunta kayo ng Batangas, it's a must talaga na kakain tayo ng Lumi. Tulad nung nagpunta kami sa Lukban, kumain kami ng pansit Lukban. Basatep? At saka yung ilang susit ba? Ng Lukban, no? Yan. Guys, let's eat. Tapos lagyan ng patis. Ito yung lagyan ng patis. Kani? Nagkarde? Kani, anak mo. Anak. Ah, okay. Yun. Tapos lagyan ng Ang patis ko, lain. Aores itong sa fish pan. Kain tayo guys. Jadi sad.
Ito na ito, at makita pa. Ate, ano ito? Naon naman silang at siguro ito. Kumis, bismillah silang. Dito matraffic. Piniya, para gawas. Andok mong kaong mapunta mo rin. To drive. Traffic kayo. Lumiot. Guys, sarap. At ito kakakuan, dito ya. Atos tuon. Ta. Eto mga kakugi. Andito na tayo sa ating ipa-farm visit ngayon guys. Marami sa atin na familiar yung pangalan ng farm. Tsaka marami ding nakakilala, nakarinig na nito guys. Andito tayo ngayon sa Domes 512 Game Farm dito sa Batangas mga kakugi. Makikilala natin ngayon ang may-ari, si Boss Daryl Castillo. So, pasok tayo guys. Yun. Right. Good morning, boss. Good morning, guys. Si Boss Daryl. Morning po. Domes 512 Game Farm. Yo. Yung mga kasama natin. Boss, kumusta boss? Paki-greet naman sa mga viewers natin, boss, nakakugi. Magandang araw sa inyo mga kakugi. Guys, mga kakugi, ito, katabi natin ngayon ang nag-iisang Daryl Castillo. Daryl Castillo, tama po ba yun? Tama po. Ano nga pa yung, ano dito boss? Exact address natin dito sa farm? Barangay Natatas, Tanawan City, Batangas. Natatas. Yun. Barangay Natatas, Tanawan City, Batangas, mga kakugi. Boss, bakit tinawag ang farm mo na Domes 512? Kasi yung father ko, ang pangalan niya Domingo Castillo. Domingo. Tapos yung birthday niya is May 12. So, May is 5 and 12 yung araw. And I used to it na lang na gawing entry niya kasi banding na namin mag-ama yung sama. Parang mahilig siya sa manok, mahilig din ako sa manok. So, sa'yo ko na lang yung pangalan. Yun. Kaya pala guys, tinawag na Domes 512 kasi Domingo. Nag-iisang anak ka ba boss? Or marami kayo magkapatid? 6 kaming lalaki. 6 na lalaki. Pero ako lang yung nahook sa sabong. Tapos ngayon lately, siguro, kasi 2015 pa ako nag-build, so 10 years na. Noong 2022, tinulungan ako ng mga kapatid ko na mag-break. May dalawang kapatid na tumulong sa akin. So, medyo okay naman. So sa mga lalaki na mga kapatid mo, ikaw pinakabunso siguro. Gitna. Sa gitna. Tapos ikaw lang ang nahilig sa manok. Oo, ako lang yung nahilig sa manok talaga, bata pa lang, mahilig na ako sa manok. Tapos, yun, pag-graduate ko ng college, ayoko na magtrabaho, so manok. Yan ang nangyari. Siguro boss, mana ka sa daddy mo. Kasi nakikita ko may manok siya, kaya Yun ang tandem nyo. Kumusta naman si daddy ngayon? okay, nandyan Nandito? siya ngayon. Oh, nako. Kaya pala guys, itong farm nga kung saan tayo naroon ngayon, parang naging father and son tandem na to. Okay lang, medyo ngayon iba na kasi kasama ko na yung mga kapatid ko. Oh, yun. Parang isang pamilya na. Parang ganun. Tapos mga magkakapatid, ipinangalan sa kanilang daddy, dedicated to their daddy, yung pangalan ng farm at saka yung mga entries. Ang Domes 512 Game Farm boss, anong taon nag-umpisa? Ni-name ko siya na Domes 512 Game Farm is nung 2020 na. 2020. Kasi yung name ng farm ko dati, Daryl Game Farm lang. So, ginawa ko Domes 512 na lang. Pero nagbe-breed ako since 2015. 2015, so more or less mga 10 years na. Lang ako nun, 10 years na kasi 32 ako ngayon, parang 21 years old ako nung Estudyante ka. Hirap ang hirap din. Siyempre, kahit may background ka sa manok, pag sarili mo na pala, mahirap talaga. Tama. Mangangapa ka. Tapos, hands-on ka dito sa farm mo, boss?
Oo naman, ever since naman, hands-on ako. Kahit ngayon, hands-on pa rin ako. Kaya lang, di na ako masyado nakakaharap sa bisita kasi ang work ko na dito sa farm purpose ko, parang mag-aalaga na lang na sisiw. Yun Doon ako lang. nag-e-enjoy ngayon eh. Kasi Sa breeding. sa breeding. Yun. So yung pag-entertain ng bisita, doon naman pumasok yung kapatid ko. At least kahit pa paano, nare-replyan na yung mga gustong bumili. Kasi ako, hindi ko sila nare-replyan before kasi nga busy. Ngayon, nung sinama ko yung kapatid ko sa farm, nagulat ako lalong dumami yung buyers ko. Yun. Ngayon, naisip ko, ang dami palang gustong bumili sa akin ng manok. Tiningnan nila yung Facebook ko. Libo yung hindi ko nababasang message. Sabi ko, hindi ko talaga kaya na magbasa. Siguro hindi ko porte ba? Ay, yung social media. Oo, parang hindi ko porte. Oo, magbibideo na lang ako. Minsan pag may nagandahan ako, nagbibideo. Dami na po. Kaya lang, sabihin nila suplado ko, hindi po ako suplado. Talaga lang may iba pa akong mga bagay na kailangan gawin. Kailangan asikasuhin. Yung ibang mga nagso-social media, nagbi-video, parang pa-cute-cute lang naman, di ba? Pero iba kasi yung may gagawin mo talagang trabaho mo na ba? Kaya dito guys, sa lahat ng mga nabanggit ni boss na yung mga hindi niya nare-replyan, pasensya na po. Kasi may ibang inasikaso si boss. Oo, kaya punta kayo dito. Talagang pwede niyo ako kausapin. Basta libre ako, open ako. Tama. Pagdating nga namin kanina guys, may mga bisita pa si boss. Kaya ito ngayon, nakasingit tayo mga kakogi. Actually, hindi ito planned. Wala kaming paalam. Diretso kami dito guys kasi ano na yung pangalan Domes 512. Tapos malapit lang dito sa namin, stayhan namin. Kaya dinaanan lang namin guys. Boss, sa breeding mo, anong mga materials ang gamit-gamit nyo ngayon sa breeding? Hindi naman ako pa iba-iba ng sweater pa din, Golden Boy, 5K. Hatch, McLean. Tapos yung Paul Spark Gray, tsaka Thompson White. Yun lang. Ano pa yun? Paul Spark Gray, Paul Spark Green. tsaka Thompson White. Dalawang off color, puti, tsaka talisayin. Tapos yung pula ko 3 lang para hindi pa iba-ibang kulay. Tama. Tapos ano boss, mga imported mga materials. Wala, Mga local gamit lang mo? po, manok ko, local lang. Yung pula ko ay, yung sweaters ko galing, yung Golden Boy tsaka 5K galing kay Edwin Arañez. Tapos, yung Golden Boy na isa pa galing kay Arnold De La Cruz. De La Tapos yung Cruz, isa ay kay Paulo AJ. Malbar. Pau Malbar. Mga Tapos- mga sweeter guys talaga yung mga ano mo ha? Tapos yung, Source? yung McLean ko ay galing sa Bacolod kay Chocho Distrito. Tapos yung Paul Spark Gray natin galing kay Kari Chu at saka sa kaibigan ko kay RJ Manzanilla. Manzanilla. Tapos yung Thompson White po natin ay galing kay Attorney Jun Mendoza and Mr. Jun Cuello. May bulik ka kay attorney? May bulik din pero ay straight na pangulay lang pan. No, so hindi yun pang commercial. Yung commercial din naman pag nagustuhan ng buyer pero ako pinaka main purpose ko lang sa bulik. Para hindi gumiro yung manok ko sa bulik. Yun pang, Kasi ano yan parang sure mo bakit yung manok mo gumigiro. Tama. Dapat Dapat, pangpakulay dito sa so, farm. hanapan mo ng ano. Nabanggit mo si Chocho Distrito, isa din sa nabisita natin yan. Shout out kay Boss Chocho. Guys, tama yung sinabi ni Boss na hindi kailangan ba na assorted na marami yung mga bloodlines mo dito. Mahirap na kasi i-control yan Boss. But one thing good mga kakugis, siya ang in charge, siya nakafocus sa breeding. So sa breeding boss, alam mo kung saan talaga for example, mag-return ka ng mga palahi. Actually, ang nilala, pag pumili ka ng manok, di syempre yung pipiliin mo magaling. Yung pinaka the best. Oo. Magaling, di ba? Pero plan ko next year mag-cross ng sweater sa hatch. Yun. Pero sila lahat ng Pero weird pero Oo, okay magagalit sa akin mga boss, pero okay naman, may resulta. Okay yun boss, okay. Kasi yung mga binibreed mo, talagang tinitesting mo kung pwede ba, magninik ba. Pag hindi, ibahin na naman, di ba boss? So, tapos, kaya pag ganun yung breed ko kasi, mga boss, kasi ang lakas ng benta ng inahin. Di ba? Pag process, kakal na naman natin ng ikakal. Ay, tama. So, gano'n na nangyayari. Nagulat kasi ako, last year, ang nabenta kong pullets, almost 1,000 heads. Ganun lang yung sistema kong ginagawa. Straight breed lang yung manok ko. Parang purot lang talaga. Parang pinapuro. Siyempre, yung inahin, nang inayang kong katayin. Sabi ko, baka naman mabibili. Nagulat ako, minahal ng tao. Binibili yung inahin ko. Oo.
Tsaka, Siyempre, laking tulong sa farm. siyempre, kasi Tapos- dagdag sa ano yun, sa gastos, panggastos, no? Opo, malaking bagay talaga eh. Sa 1,000 ulo, nabenta mo yung pullets. Tapos, Business side talaga mga kugi, the best talaga na mag-breed ka, yung lahat na bebenta. Oo. Maliban na sa mga reject talaga. Kasi, Kal mo na. kal na natin yung mga reject. Pero, as much as possible, dito sa industriya ng pagmamanok guys, pag nakafocus tayo sa breeding, dito hindi tayo malulugi. Kasi nakafocus ka. Lahat ng mga produkto mo, na-produce mo, may mapagpagamitan ba, no? For example, kay Don Montero, mga kakugi, sa Mount Banahaw, hindi siya nagbebenta ng maraming babae. Dapat, trayo, ganun lang sa kanya. Kasi, paano na kung naubos yung mga inahin? Tapos may bibili ng trayo. Paano pa mabenta yung mga lalaki, no? So, ganun siya si Boss Don. Kaya, minsan nga, hindi na siya pumapayag pag kwadro kukunin. Yung butcher niya, pair lang. So, dito sa guys, dito sa Dooms 512, wala pang crosses na binibenta. Meron na. meron namang ilan, kaya ng most of may breeding talaga. Straight breed. O kasi ang pinaka mainly purpose ko naman yan, at least sa ratio ng 100 stag, makapili ako ng 10 brood stag. Masaya na kung at least yung mabenta kong brood stag dun sa buyer ko. Broodstag talaga, quality talaga. Quality talaga, hindi siya basta puro lang ba. Ito boss, matanong ko. Gusto ko almost perfect yung makuha nila eh. Pedigree. Kung okay lang sa'yo boss tanong ko, magkano bang presyuhan natin sa broodstag? Ako ang brood stag ko, mga boss, mura lang 20,000 lang. 20K. Oh, tapos ang pullets natin, 7,500. Yung battle stag natin is 8,000. Tapos, yung battle stag natin, Minimum. wala na akong minimum, pero Good. kapatid lang din siya ng broodstag. Kaya lang, iba lang yung itsura ng broodstag kasi pinili mo yung pedigree niya. Oo. At saka, yun nga, kaya dinadamihan ko yung breed ko ng puro. Parang madali pumili ng broodstag. Diba? Yun ang katwiran ko. Isang mukhaan lang. By the way, yung 20K natin na broodstag, 20K. 20K lahat ng bloodlines. Lahat. Oh, yun. Pati yung sa pullets. Mm. Nagbebenta ka ng broodstag dito, boss? Anong taon? Ay, anong months? What I mean, Nag-start 5 ako months magbenta ba? Mga 6 months? mga 6, magsa-7 months. April ako nag-start. Okay. Kasi gusto ko talaga nabibitaw nila yung manok. Oo, so matesting mo muna. Oo, matesting nila. So hindi ka nagbebenta ng mga day old, mga cockerels. Nagbenta ko last year ng day old. 500 isa. Nagulat ako, ang nabenta kong day old parang 10,000. 10,000 heads. So, Tapos ayaw mo na. Parang ano ka maubos. hindi, ayoko lang mag-breed ulit kasi tinatamad pa ako. Siguro maybe sa breeding season, damay ko ulit sila. Kasi materials ko yung ginamit ko pa rin eh. Parang wala, tatapon na yung itlog. Sabi ko, sige na, ang dami nakiusap. Bumili ng day old. Nagulat ako sa Magkano bintahan mo sa day old, boss? 500 lang po 500 isa. lang, oo. Nagulat ako sa biglang dating ng order. Yung kinompute namin simula October hanggang late born. 10,000 ata yung nabenta 10,000 namin heads. day old. Naku, galing ha. Mga kakugi, tingnan nyo naman ang nabisita natin. Hindi tayo mag-ano dito guys ha. Kasi sabi ni boss, yung crosses niya, kapatid na lang din sa sa straight. Okay, Pero mas mababa ang presyo. 8 lang. Battle stag lang. Nako. Guys, kasamahan tayo ni Boss Daryl doon. Boss, okay lang sa'yo, boss, magpainit tagamay konti, boss. Ha? Papakita ni boss sa atin, guys, yung mga alaga niya na nasa cording area. Tapos tuloy-tuloy natin kwentuhan, guys. So, okay. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow. And rain, rain,
I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth and call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. But things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time.
kapatid ni Boss Darrell. Ano pangalan mo, boss? Carlo, sir. Carlo? Carlo. Bali kuya niya ako. So ikaw ang in charge sa marketing and sa sales. Yes, sir. Parang ganun na. Yun na nga. So ikaw yung sumasagot sa mga messages, boss, kung mag-inquire. Oo, sir, bali sa page namin. Ako ngayon na nag-handle kasi dati siya lahat hindi na kaya eh. Hindi kaya na. Oh. Ano ba pwede natin masabi dito yung page nyo, boss? Kung anong pangalan ng page nyo? Doms 512 Game Farm, sir. So yun ang ano. Yes, sir. So, guys, gusto nyo mag-inquire, Dooms 512 Game Farm, tapos ang sasagot niyan, si boss. Kasi si Boss Darrell dito hands-on dito sa ano. Oo, hands-on dito sa... Sa sales naman, sumasagot, si boss. Yun. Glinald, taga-asa man ka? Agusan del Sur. Sa Agusan del Sur. Yun. Itong area to, 2 hektarya lang to. 2 hektarya. So ito, cording area lang to? Idol, mamaya, tanong, ano ka da? Dito, mga 1 hectare, boss? Ito 2 hectares. 2 hectares. Itong 5 yung bahay. Yun. Oo. Tapos, cording area lang to. Yung Cording lang. Tsaka breeding area ko. breeding area. Yung ranging natin, Meron dito, tsaka meron sa ibang lugar. sa ibang lugar. So ito guys ha, 2 hectares, cording area at hunting breeding area. Tapos dito naman nakalagay yung mga pambenta kong breeding material. Nandito rin. Diyan naman nakalagay yan sila. Dito guys yung mga materials. Yan mga Yan, mga maklin. Chocho Distrito. Nakapunta ka kay ano, sa farm ni Chocho? madalas taon-taon. Madalas, oh. Napunta din namin, Chocho Distrito. Sa Kulod? Oo. Punta Sa likod ni, ano, sino yun? Yung nasa harap nga farm niya, si... kay ano, kay... Wait, si Ben. Tama. Kaibigan ko din yun. Magaling ng mga manok nun. Pag punta nun dito, pag punta yung Luzon, punta yun dito. Oo. mga broodstag to, mga broodstag. Ito mga broods na ganyan. Tingnan nyo mga... Guys, ang gaganda ng mga broodstag dito guys, oh. May video ko. Yun nga. Boss, open lang ba dito, boss, pag pupunta dito yung mga ano natin? Open to. Wag lang pasyal-pasyal, no? Para hindi naman. Okay lang. Guys, tingnan nyo naman ang mga broodstag dito, mga kakugi. Mga breeding materials to, oh. Puta, may ano mga pala eh. Yung gusto namin, may ano lang. Hindi, kunin nyo na, tapos i-gcash nyo yung bayad. Andito pala yung mga ano. Ito mga pullets, nandito. So lahat na nakapensa, boss, mga pullets lahat yan. Tingnan nyo guys. Lahat na naka-Kordjan Grace yan. Mga breeding materials na Grace. Mahirap ba mag-maintain na ganito kalaking farm, boss? Hindi naman. Magkano kaya ang mano mo? Expenses every month? Yung mga 300,000. 300,000. Ganun. Pero bawing-bawi naman, no? Kasi may mga client na tayo, di ba? Yun ang ano. Magandang hanap buhay. Tsaka may asawa ka na, boss? Meron. May anak na rin? Meron. Nag-aaral? Wala pa. Mag-isang taon pa lang ngayong October. Okay. By the way, boss, nakalimutan kong itanong, ano bang kurso na ano mo, boss, sa tapos mo? Nung una, first course ko ay Information Technology, BS IT. Sumunod ay BS Marine Engineering naman. Nako, tapos ngayon nagpa-farming. Hindi naman natin malabanan yung kadena. Yun nga, yung passion talaga, no? Grabe talaga. Nako. Tululaway na! Kaya Kita mo yung itsura nila. Same lang, oh. Hindi nakakahiyang presyuhan ng 20. correct. Diba? Minsan nilalagay ko na lang din yung sarili ko sa buyer. Kung ako yung buyer, dapat ganito yung mabili kong manok. Tama. May ganda mga gray mo. Kahit yun po na gusto ko, kung ako buyer, gusto ko makuha nilang manok. Gusto ko. Yung binayaran nila ng pang-broodstag, dapat pang-broodstag yung Correct. itsura. Hindi pwedeng parang manok lang na ordinary. Kasi Ordinary. mo yan, mamanahin ng anak niya yan, pedigree. Correct. Tsaka ano, boss, pag mag-invest tayo, invest right naman talaga, di ba? Dapat lang. Sir Tep, Titboy. Sige, anong sa audience natin? Kailan tayo babalik dito? Mga kapugi.
God willing. 512. Mga gwapo yung mga manok dito. Kasing gwapo mo. Ubus na ng pera namin. Ayaw, lai. namin. Naubos na nga. Hindi man pwede pahulugan ang broodstock pero balik na lang tayo November. Pero by November talaga, babalik tayo dito. Balik kami God dito. willing, pag walang Sa walang mga aberya. Gusto magpasabay dito. Yun. Ngayong November. Grabe. Gwapo mga manok. Ha? Wala dito ako ng birthday. Sa Oktubre. Ayun. Yan, piniprepare na yan. Dito guys, mga flying fence. Keeping area ako dito. Dito guys, conditioning area sa Dooms 512. Ganda ng area dito guys, ano? Conditioning area lang to dito guys, oh. Yan. Doon yung tao. Puntahan mo na kaya muna. Sila Jimmy naman doon nandyan. Sila Jimmy ba yan? Oo. Dapat ano lang talaga, balance lang. Balance lang talaga. Ilang taon ka na ba, boss? May tanong, boss? Kaka 32 ko lang nitong last week. 32. Ika 31. No, yun. Ah. 60. Tingnan mo. Ang lamig na dito, no? Anong oras pa? Alas 11. Dito ako dito ako natambay mostly pag tapos na ako sa trabaho. Hindi ako masyado naharap sa bayan. Gusto ko ano na lang. Guys, mga kakugi, ito. Nasabay natin dito kay Dooms 512. Subscriber natin kakugi. Boss, ano pangalan mo, boss? Mike Aguado, taga Batangas City. Batangas City, Mike Aguado. Boss, thank you po. Thank you. Nice meeting you, boss. Follower. Yun, legit. Thank you, boss. Mga boss, kung may time kayo, pwede kayo pumasyal dito sa farm para ma-entertain ko naman kayo. Welcome po kayo lahat dito. Yun. Boss, thank you so much sa time, boss. Sana po hindi ito ang last na pagtanggap mo sa amin. Sana welcome pa rin yung team Kakugi pag pasyal ito. Ano naman po, always welcome po kayo dito. Yan. Kasi guys, alam naman ninyo mga viewers natin na parang panata na ng team Kakugi na once a year pupunta talaga kami dito sa Luzon. Ngayon guys, parami na yung mga boss natin. Parami na rin yung mga na-introduce kong mga magaganda at magagaling na farm galing Luzon, mga Kakugi, para dyan sa mga subscribers, viewers natin dyan sa Visayas at Mindanao. Boss Darrell Castillo, Dooms 512 Game Farm. Bagong nakilala natin guys. Ako, pabalik-balik na naman tayo dito. So mga Kakugi, maraming salamat sa panonood ninyo. Another farm na naman ang nabisita at nakilala natin dito sa Luzon. Maraming salamat sa panonood ninyo. Boss, thank you so much. Guys, tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya, basta magkugi, dunay maani. Okay, puhon. Okay, puhon. Mga Bisaya. Yung kakugi, boss, ang kugi, sa Tagalog, sipag. Yung kasipag o kakugi. Thank you.